Gusto ko lang ituloy ito, yung paglilinis na ito. Kasi napakaraming kumpanya ang nagpapahayag ng paggawa ng paraan upang makapaglikha ng green hydrogen na may pang-commercial quantity. Ngunit lahat ay sila ay nangabigo. Kaya, nasaan na yung kwan? Ang tinatanong ko pang isa, nasaan yung pinangako ni Macron na taon-taon magpapalabas siya ng 100 billion dolyar upang ma-offset yung mga kwan na mga naapektuhan na emerging, yung lumalabas na developing nation. Paano niya may papalabas yun? Nasaraduan ko, wala silang magamit ngayon. Namihasa kasi sila na pagkuhan dumarating yung pera sa kanila. Wala kasi silang wala silang problema sa mga pundo nila Kaya sila nakakaipon ng malaki. Ngayon, ang nagrereklamo ngayon, itong karamihan na bansa na yung Global South. Kung kunin yan yung mga African nation. At ang mga nangako, ito naman Global North. Kaya, ngayon, hindi na nila alam ang gagawin nila. Ipagpatuloy nila ang gusto nila, ipagpatuloy lagi itong pag-extract ng fossil fuel. At hindi lang yan, maging yung coal. Hanggat hindi, walang lumalabas na kapalit ng fossil fuel na may halagang mababa lang ang presyo. Ang pagkusa ng pandaigdigang solusyon ay dapat magsimula na upang maiwasan ang climate crisis. At ang pangunahing layunin ay upang magkaroon ng makabulahang kinabukasan ang mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagbawas ng pollution at makamtan ang zero carbon. Kasi yung fossil fuel, nandyan ang pinakamalaking ng pollution Ang pagkatuklas ng deuterium ni Cesar Escasa ay pinatunayan ito yung espiritong bumababa sa babay lang sa Sacrifice Valley. Kasi si Marcos, hindi mo basta-basta mapapaniwala. May tinatanungan siya. Nagtatanong siya doon sa Sacrifice Valley, yung babaylan doon. At yun naman ang sumasagot kung ano ang gusto niyang malaman. Kaya yan, napatunayan niyang totoo yan. Kaya noong 1975, ang ginawa ni Marcos, nagpagawa siya ng mga tubo doon sa Russia. Hindi pa noon si Putin yan. Si Brezhnev yata o si Kosygin ang presidente. At yan naman, nagawa naman yan.
Ngayon, nung nung bago habang ginagawa yung kwan, nagre-recruit na sila. Diyan sa UP noon yung malapit sa UP. Ewan ko kung sa loob ng compound ng UP. Nagre-recruit na sila noon ng mga trabahador. At ang kwan yan, ang sweldo nila ay dollar na rin. Kaya napakapalad sana kung mabuksan yan. Nung magawa yung tubo na platinum, kasi hindi pwede yung ibang kwan yan eh, kailangan niya malinis eh. Kaya platinum eh. Yun ang isinagot sa kanya nung babaylan eh. Yung espiritong bumababa dun sa babaylan. Ngayon, nung iladlad nila yung tubo doon sa Surigao, Philippine Dip. Ang sabi Philippine Dip eh. Di linadlad na nilang ganon. Ngayon, malayo pa ang kinalalagyan nung deuterium. Ang nangyari ay nagkanda pilipilipit, nagkanda balubaluktot yung mga yung mga platinum na tubo. Kaya yan, hindi na pinakakwan yan. Hindi na nila ginalaw yan. Kaya yung kwan na yun, may lumapit sa akin. Kasama na ito ni na kwan eh, ni na yung kaibigan kong attorney, na hindi ko naman nakalain na kasabot din pala siya sa mga kwan eh. Ang mga nagbibenta ng ginto doon sa Makati noon. Isinama niya ako minsan doon, nahihiya nga ako doon sa Jollibee na pinag-i-stambayan namin eh. Nakaupo lang kami doon. Eh ako naman, palibasa hindi naman ako sanay na ganun. Dahil naubos lang yung pera ko nang ka-order. Sige, sabi niya, pare huwag kang kaming bahala dito. Kako nakakahiya eh. Nakaupo tayo dito maghapon, wala naman tayong ginagawa. Kailangan mag-order ka rin ng pagkain. Kaya, yung mga hausyaw dyan na nagbibenta ng ginto doon eh. Salsalatok nga ang tawag sa kanila eh. Dahil kung nandyan kung may nag-aalok, walang buyer, kakagatin nila, maghahanap sila ng financer. Pagkatapos, ito namang mga nag-aalok ng ginto nito, pag nandyan naman na yung buyer, iuurong naman nila. Nanghihingi sila ng kwan. Kaya, nakuha ko, scam lang pala ang ginagawa ng mga ito kako. Kaya humiwalay na ako. Pero yung pagkakaibigan namin, okay pa rin. Kaya nung pumunta tinanong ako, yung grupo na yun, kung may kakayahan akong magpan ng mga tubo. Sabi ko, saan nyo kung ano bakit nagkanda baluktot kung nilaladlad lang ninyo? Hindi, kanya malakas ang pressure eh. Para saan ba yan, tako? Yung binanggit nila, yung deuterium. Kako, mahirap yan dahil malakas ang pressure niyan. Kako, dahil ang pagkaalam ko mahigit na 20,000 PSI ang pressure dyan. Kaya hindi makakwan yan, magalaw-galaw. Talagang maaari yung pagkabalubaluktot, baka makaya ko, kako. Pero yung pipilipitin, hindi ko kaya yan, kako. Yan pag napilipit yan, di wala din lalabas. Kaya yun.
Ikinukuha nga nila ako, naisama nila ako para sa kwan na yan. Dahil hindi naman nila binabanggit si Iskasya. Iskasa na kwan yan. Ang sabi niya, samahan mo lang yung matanda kanya. Ayaw ko, marami akong trabaho. Kaya yan ang kwan yan. Kaya yan hindi binibigyan ng halaga ng mga kwan yan, ng mga kwan ng mga kumpanya na nagkukuha ng fossil fuel. Pero itong mga Marcos na ito, at saka itong si Imelda, itong Bongbong, yung original na anak ni Marcos, yung umuupo ngayon bilang shadow government tayo. Dahil wala na si BBM na kumandidato eh. Yan ay alam ni Imelda yan. Darating ang sabi, darating ang panahon. Mabubuksan yan. Kaya lang, alamin muna ninyo ang sikreto. Hindi naman nila alam ang sikreto kung paano. Kaya yan ang kuwan ko. Alam kong mga sikreto na yan. Naibigay na sa akin eh. Kaya itong Amerika, palibasa ay BlackRock, yung Goldman Sachs, under niyang BlackRock at saka Vanguard. Kaya itong dalawa ito ang nagtatangkang makuha yan. Kung wari nakikipag-away. Natatakot naman itong mga tao dito na gegerahin itong tarantadong Duterte na ito. Kasi nanalo na nga, itatapon pa sa basurahan yung just parang kwan lang yan. Kaprasong papel lang yan. Paano nabigyan ka ng pera eh? Ang unang binigay sa iyo, ang alam ko, $2 billion. Oh. Ihanda mo yan, ilabas mo yan. Dahil kukunin lahat yan. Ang nagbigay si Siping. Kaya nga inaangkin na nila yung mga kwan. Pagkatapos ang may nangyari na naman, binangga na naman nila yung bangka doon. Ang sabi ni Marcos, wag muna kayong mag-speculate. Wala, may ilaw yan. Malayo pa. Kita na nila yan. Imposible naman tulog lahat yung mga nasa barkong bumangga. Oo, madilim yan, pero may ilaw yan. Hindi yan pwede mawala ng ilaw. Dahil nga sa mga dumadaang barko. Baka ganyan na naman yung nangyari doon sa Kwan. Doon sa bangka ng tiga San Jose, Mindoro. Kaya binangga yan. Kasi sinulatan ko yung ambassador ng China dito. Tinatanong ko yung kung ano nangyari sa mga ginto na yan. Nagalit sila. Ang sinulatan ko si Ambassador Wang ng China. Binangga nila. 5 yung sinulatan ko eh. Yung Grupo 5 na yan, kasama ng Vatican eh. Tinatanong ko sila. Ang tanging sumagot lang sa akin, si Prime Minister Boris Johnson ng England. Na ang sabi niya sa akin, kung maaari, wag muna natin pag-usapan yan. At maraming problema ang bansa namin. Pinagbigyan ko. Hindi na ako nagkuhan. Dahil marami nga naman silang problema dahil nga dyan sa pandemic na yan. Kaya, yung kuhan na yan, kasamang Vatican, hindi yan kumuhan. Hindi yan sumagot. Kasama yan Russia, France, China, US. Yan ang pagkahirap. Kasi kaya nga nakikampi dyan, kaya nga pinahiram ni Marcos yan ng
binigyan ng authority na gamitin nila ang tig 12 tonelada na ginto mula sa UBS upang may kakampi siya. Dahil alam niya mangyayari yan Kaya ito si Imelda, tsaka itong na ito, yan ang pinaglalawayan nila ngayon, yung deuterium. Kasi hindi nila makuha yung yung sovereign wealth hindi naman nakapangalan sa kanila, nabuking sila Dahil yan ang sinasabi, kilala. Gusto nila linisin kasi yung pangalan nila Wala na. Maski na anong pandilinis, wala na. Dahil pag binanggit mo yung salitang Marcos sa ibang bansa, nakatatak sa kaisipan nila, magnanakaw. Pero hindi nila alam, yung gobyerno ng Amerika, gobyerno ng China, gobyerno ng Britain, France, Russia, puro pinagsamantalahan nila ang kayamanan ng Pilipinas. Napagsamantalahan nila, rinip pa nila. Kaya tayo ginagago. Kaya, yung mga yan, hindi ko pinagpapaniwalaan yung mga politiko na yan. Yan ang numero 1 salot sa bayan. Salot! Pati, congressman, mga Supreme Court, salot yan. Sabi ko nga, bakit hindi ninyo ako i-demanda? Si Boying, nagdi-demanda lang yung Ay, nako. Tanga-tanga ka, Boying. Kilala mo kung sino nagpapatay kay Lapid. Kaya nga sabi ko kay Bantang, nasa Cavite lang yung pumatay. Hindi si yung sumuko. Ano ba yan? Bakit napakahirap ba yan kunin? Saan linarawan yan? Yan yung linarawan na sinasabi ko na tila bubog salamin na nasa ilalim ng dagat. Kaya nga heavy water kaya nasa ilalim ng dagat. Kaya ang chemical formula niyan, composition niyan ay H2O2. Ngayon, linalabas na lahat yung mga karumihan dyan. Kaya yan, yung karumihan sa na yun, nailabas na, ang na ngayon dyan ay ang nailabas yan yung fossil fuel. Palibasa sa bandang Middle East mga buhangin lang, kaya doon nakasisid. Kaya nga sinasabi ko, yan, may mga kanya-kanyang lugar lang yan. Kaya nga wala nang langis. Sa Saudi nga, kung hindi sila mag-steam pa noon, 2011 pa yan. Kung hindi sila magpapakuha ng singaw ng kumukulong tubig sa tubo na dinadaanan ng langis, wala na silang makukuha. Ngayon totally wala na. Kaya nga lumapit sila sa Sudan para nakawin yung doon. Anong kumpanya? Aramco. Ang Aramco may kaugnayan sa Petronas yan. At ang Petronas may kaugnayan sa mga Marcos yan. Kaya nga alam nila. Kaya nga ang unang sasakyan na dinevelop para sa hydrogen ay itong Toyota. Dahil yan Toyota, yan noon. May din kay Marcos yan. Kaya nga, ito pang hindi ninyo alam na isa babanggitin ko uli. Yung yung emperor ng Japan ngayon, hindi malayong apo ni Marcos. Sa akin, okay lang. Ngayon, kung tinabubog salamin, sino mga nandoon? Makikita ninyo yan doon sa Apokalipsis 4:6. Kung sino yung mga nandoon.
na lininis din ang kanilang pagkatao. Kaya linabas lahat ang karumihan. Ngayon, ang susunod na kailangan linisin ay itong mundo. Kaya yan deuterium na yan ay inilaan ng kataas-taasan upang magamit sa paglilinis. Hindi natin kailangan ng investor. May pera tayo. Yung sovereign wealth. Yung mga pera sa bangko dito na malalaki. May mga swift code yun. Huwag nyo sabihin na wala. Kaya nga binabalaan ko yung yung presidente at sabay presidente at CEO ng Land Bank. Iisang tao. Hindi dapat ganon. Kundi ang kung siya presidente na, hindi dapat ang kinimpa niya yung CEO. Dahil ang CEO kung minsan ay yung Secretary of Finance. Kasi doon pumapasok yung doon nila pinapasok yung mga parte ng Pilipinas. 3 ang parte ng Pilipinas, sinasabi ko na lang. Kaya nga yayaman nila, tignan mo, in general, magre-retire lang, papabaunan pa mahigit ng 60 million. Sigun sa, kung ikaw medyo malakas ka ng konti, higit pa dyan. Kaya nga, napakahirap. Pero yan, ang pagbubukas dyan, nandoon din sa Apokalipsis 3:7 hanggang 12. Basahin ninyo yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, napakahalaga yung salitang pagtitiis. Dahil napakalapit ng panahon, kailangan mabuksan na yan. Kaya yung espiritu, yung nag-iisang espiritu, kumikilos na. Kaya lahat nagkukan na. Itong huli nga, napapabalitan, bigla na lang may sumasabog na malaking apoy. Katulad yun sa Oxford. Ano nangyari doon? Yung mga yan, hindi kaya ng mga solar yan. Mga wind power, maski na yung wave power. Sinubukan nila yung alon Bagay, bubomba lang naman yun kung humina yung katulad yan, makulimlim, di wala din. Kaya yan ang mga problema nila. Pero wala silang madidevelop dahil kukunti na lang ang hydrogen dito Sabihin ko sa iyo, kukunti na lang. Kaya mapipilitan na ito naman nung 2015, lahat pumirma, lahat ng head of states tungkol dyan. Kasi hindi pa ako nakalabas noon 2018 lang ako kumandun sa UBS Pumirma sila ng Sustainable Development Goal. Pero umayaw ang China at saka ang China at saka US. Bakit sila umayaw? Anong dahilan? Kasi ang US, kontrolado ng yan. Ng BlackRock at saka yung China, kontrolado naman ng Vanguard. Kaya nga yumaman ang China Talagang ikukan niya. Pagpipilitan nila yan. Ngayon, bakit dito sa Pilipinas?
Yan ang, bakit nandito yung deuterium? Hindi naman sasabihin ng galing doon sa South America, pumunta dito. Hindi totoo yun. Wala naman silang prueba eh, na meron yun eh. Oh. Yan talaga nakalaan dito sa bayan natin. Eh kaya lang napapigilan yan dahil nga itong putang Marcos na ito eh. At saka itong kwan na ito eh. International Monetary Fund eh. Ang World Bank, pag-aari na natin yan. Tayong mga mahihirap. Kaya nga, kasi nagplano na sila eh. Noon pa man nakaplano na yan. Kaya nga sabi ko, yung CIA, mahusay yan sa long range planning. Ngayon, kailangan makuha na natin ang pera dyan. Pero itong mga putang ng mga politiko na ito, ng mga ganod, mga ganid, mga salot, oh, silang pumipigil. Subukan natin paalisin yan. Kung hindi gagawa na ako ng paraan. Kasi, sabi ko nga, madali lang si Marcos dahil shadow government yan. Wala siyang karapatan at wala naman siyang immunity. Dahil hindi naman siyang kandidato eh. Pero ito mga inutil lang mainstream media, mga vlogger, hindi sinasabi yan, mga takot. Mga walang bayag. Ang buntot, bahag. Pero yung buntot nila, buntot ng demonyo. Eh bakit takot sila kay Marcos? Kasi membro yan ng New World Order. Gusto niyang pantayan. Payamanin uli yung bansang Israel, payamanin yung China, payamanin yung US, payamanin yung Group of 20. Tayo, ganon. Kaya yan ang napakahirap. Kasi itong itong Pilipinas, ito ang bahay ng Diyos. Kaya yung mga maharlika o kung ano-anong sinasabi nila, hindi yan ang tunay na pangalan ng Pilipinas. Kaya lang naging Pilipinas dahil nga doon sa pagpunta ni Magellan. Pero sinong hininga ni Magellan? Oh, ang hiningaan niya yung Queen Isabel ng Portugal. Kaya lang nung makabalik na yung nung makabalik na sa ang galyon, kasi magkatabi ang Portugal at saka Espanya eh. Dumiretso sa Espanya dahil karamihan doon ay mga Espanyol. Ang binigay lang ni Queen Isabel ng Portugal ay yung mga galyon. 4 na taon siya lang naglayag bago nakarating dito. Dahil ang hanap ni Magellan, hindi spice for food, kundi spice for life. Sinabi lang yun, pero siya lang ang nakakaalam. Pero naipaliwanag niya yan kay Queen Isabel. Dahil hindi siya pinaniwalaan ng hari ng Espanya noon eh. Kasi ito yung panaginip ni Jacob na ang puno nasa lupa, ang dulo nasa taas, sa kalawakan. Ano yun? Yan yung yan yung sinasabing Ifugao Rice Terraces, hagdan na patungong langit.
Mm. Ngayon, tinawag niya ito na Bethel. Dahil nga doon sa batong hinigaan niya, ginawa niyang unan, sinabi niya, kamangha-mangha itong dakong ito. Dilit pala. Ito ang bahay ng Diyos, ang pintuan ng kalangitan. Oh. Makikita niyo yan sa Genesis 28. Ngunit, ang pangalan niya noon ay Los. Pinalitan nga ni Juan ng Bethel. Kaya yung Bethel na yun, yung Bethel nut, yung ginanganga ng mga igorot. Ngayon, ang Los makikita pa rin doon sa hukom. 1:21 hanggang 26. Doon sa 26 sinasabi, ang pangalan niya noong una ay Los. Magpahanggang ngayon ay Los pa rin. Ano yon? Anong bansa ang magsisimula ng Los? Wala. Luxembourg, LA. Hindi naman kwan. LUX. Baka masabi natin pa nga, yan yung Luxville eh. Oh. Hari ng kadiliman. Luxembourg. Pero Los, wala. Maliban sa Luzon, Visaya, Mindanao. Kaya, sabi ko nga eh, bulaan ito nga, kung ano-anong pangalan na sinasabi, Oper. Sinasabi ninyong Maharlika. Marcos lang naman ang nagsasabi ng Maharlika. Sasabihin niyo, yan ang tunay na pangalan. Ulul! Kaya nga, kung kukunin ninyo, marumi pa rin ang langit. Kaya nga nandoon si Satanas eh. Anong sabi ng Panginoon kay Satanas? Satanas ang gagaling. Parot parito, akyat panaog. Oh. Saan linarawan niyan? Dito daw sa 2,000 pinalipad ni Noah sa kwan. Sa durungawan ng kanyang daong. At kung sino makakapagbukas, nandoon pa rin sa Apokalipsis 3:7 hanggang 12. Kaya nga sabi ko, napakahalaga yung pagtitiis. Bukas na yan. Napipigilan lang ako dahil nga dyan. Gustong angkinin ng mga putang ina mga yan. Bakit nila angkinin? Hindi naman kanila. Oh. Alam nila yan. Nabukas na yan. Alam nilang kung. Pero hindi nila alam kung saan. Ayun, kinukuha nila doon sa ligwasan. Hindi ko pwedeng sabihin kung nasaan yan. Tapuputaktihin nila. Kaya nga unti-unti na tayong tinatakot yan eh. Sa pamamagitan ng bakuna. Yung mga kritiko ni Tarantadong Marcos. Oh, unti-unti tinatakot. Samantala ito si Remulla, yung anak niya. Ano bang nasolve mong problema? Wala. Inutil ka. Bunjing. Remulla. Inutil ka. Inutil. Sabihin ko sa iyo yung totoo. Wala kang kwenta. Kaya ka hindi lang matanggal-tanggal ni Marcos. Dahil alam mo kung sino nagpapatay kay Lapid at saka kay Digamo. Tapos bibintang ninyo kay Lisa. Hindi si Lisa, kundi yung Marcos na yan. At itong mga military, inutil din. Kaya yung pagkabangga niyan, sasabihin nila yung mga environmentalist mga MP,
Utot nyo. Pagkuhan ikikwento ko kung bakit tumiwalag si Father Balwig. Para malaman ninyo lahat ng katotohanan. O, sige na.